Universal War malapit nang mangyari. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 23 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Maraming salamat guys. Natapos nga ang last chapter sa scene kung saan ay nasa masamang lagay na nga ang Universe 6 dahil sa laban na nagaganap sa pagitan ni Goku at Odissu. Dito na nga papasok ang Chapter 23 ng Dragon Ball Hawkeye. Nagsimula ang chapter na ito sa scene kung saan ay nagsalita nga itong si Odissu. Salita nga ito at sinabi nito na hanggang ngayon nga ay sinusubukan nga daw nitong si Demon Goku na lumayo sa planetang Earth. Sa mga sinabi nga daw nitong si Demon Goku sa kanya ay parang kakaiba nga daw ito, iniisip nga daw niya na madami na nga daw pagkakataon na pwede nitong masira ang planetang Earth, pero ang pinagtataka nga daw niya ay bakit nga daw hindi nito nagawa ang bagay na yon. Posible nga daw na pinipigilan nitong si Demon Goku ang sarili niya. Tingin nga daw niya, ang pag-iisip nga daw nitong si Goku ay hindi pa talaga completely na takeover ng Demon God. Ito nga ay isang kahihiyan, kaya pala hindi ko pa rin maramdaman ang totoong lakas na meron ka. Pero nakapaglaan na ako sa laban na ito ng napakahabang oras, kaya ngayon ay tatapusin ko na ang laban na ito. Salita naman dito ang Demon Goku at sinabi nito na parang nagsisimula ka ng mawala ng mga pagpipilian. Sagot nga dito si Odissu at sinabi nito na ano nga daw ang ibig sabihin nito. Salita nga ulit dito si Demon Goku at sinabi nito na sa tingin mo hindi ko napansin. After nang masira ni Goku ang planetang Chameleon, ay pinilit mo na pigilan ang pag-absorb ng natural elements at muling ibalik ang mga ito. Napansin ko na sa tuwing gumagawa ka ng elements ay gumagamit ka ng doubling energy kumpara sa pag-manipulate mo ng natural element ng isang planeta. Siyempre ikaw ay isang makapangyarihan na monster at meron kang napakadaming energy na pwede mong magamit. Pero napansin ko din na meron kang limitasyon dahil sa vessel na ginagamit mo. Napansin ko ang lahat ng bagay na yan dahil meron tayong something na pagkakatulad. Sa madaling salita, ikaw ay wala ng ganon kalaking energy na natitira sa ngayon. At ang katotohanan sa pag-alis ko sa planetang Earth at ang pagbalik ko dito ay para wala ka ng magamit na natural na elements. Kaya mapipilitan ka ng gumamit ng malalakas na energy. At yun ang dahilan kaya sinabi mo kanina na kailangan mo nang tapusin ang laban na ito. Tama ba? Salita nga dito si Odissu at sinabi nga nito na napakatalino nga daw nitong si Demon Goku, pero katulad ko wala ka na din energy na maaari mong magamit sa laban na ito. Ginamit na nga lahat ni Goku ang lahat ng kapangyarihan mo noong una pa lang at since nang ikaw na ang naka-take over sa katawan nito ay nakagamit ka na din ng madaming kapangyarihan at malapit ka na din mawala ng ki sa mga oras na ito. Sagot nga dito si Demon Goku at sinabi nito na hindi nga daw ito nagkakamali. At sa oras na ito ay nagpalabas na nga si Demon Goku ng sobrang lakas na ki at sinabi nito na sa oras na nga daw na ito ay tatapusin na nga daw niya ito ng mabilis gamit ang lahat ng kapangyarihan niya. At wala pang ang ilang segundo ay mabilis na ngang umatake ang dalawa sa isa't isa. At sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Universe 7 sa planetang Earth kung saan ay kasalukuyan ngang nandito si Beerus. Salita nga ito at sinabi nito na ano nga daw ang iniisip nitong si Goku. Dagdag pang sabi nitong si Beerus ay nararamdaman nga daw niya na malakas nga daw ang kalaban nito ngayon. Pero totoo daw ba nahahayaan ni Goku na masira ang buong universe gamit ang sariling kapangyarihan nito? Sa kabilang banda naman ay balik na ang scene dito kanda Goku kung saan ay kasalukuyan ng naglalaban dito ang dalawa. Sobrang daming pag-atake nga ang ginagawa ng dalawa dito, ngunit madali nga lang nasasalag ni Demon Goku ang bawat pag-atake dito ni Odissu. Dahil nga sa lakas ng pag-atake na ginagawa ng dalawa dito ay nagre-resulta nga ito ng malalakas na impact sa Universe 6. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kanda Leo kung saan ay nararamdaman nga nila Lia ang malakas na paglindol. Salita nga dito si Champa at sinabi nito na ang lindol nga daw na nararamdaman nila ngayon ay ito nga daw ang impact ng bawat pag-atake ni Goku at ramdam na nga daw ito sa buong universe. Hanggang ngayon nga ay patuloy pa nga din daw ang dalawa sa paggamit ng malalakas na pag-atake na maaari nga daw magresulta ng tuluyan na pagkasira ng buong universe na ito, kung nakokontrol nga lang daw nila ang ginagawa nilang pag-atake kahit nga daw ito ay sobrang lakas pa ay hindi nga daw magagawa ng mga ito na maapektuhan ang universe na ito. Pero itong si Goku ay wala na nga sa kanyang sarili kaya hindi na nito makontrol ang sarili niya. Dahil dito ang universe na ito ang kailangan mag-suffer. Salita nga dito si Lia at sinabi nito na si Goku daw pala ang responsible sa maaaring maging damage ng universe na ito. Sagot nga dito si Champa at sinabi nito na oo. Bukod nga daw dito, ang kalaban nga daw nitong si Goku ay nakaalay nga daw ang energy nito ng maayos. Sa madaling salita ay hindi nga daw nakakaapekto sa universe nila ang atake na ginagawa ng kalaban nitong si Goku.
Habang itong si Goku naman daw ay nagkakaroon naman ng control sa energy ng destruction at hindi nga daw ito titigil hanggang hindi nga daw nito nawawasak ang buong universe na ito. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito sa Universe 8 Planet Supreme. Dito nga ay ating makikita itong si Likir na kasalukuyan nga itong nakaupo habang pinagmamasdan ng isang Kai-Ocean. Dito nga ay ating makikita ang damage na meron itong si Likir, pero agad nga itong nihil ng Kai na kasama niya at matagumpay nga niya itong nahil. Pero itong Kai nga ay nawalan nga bigla ng malay dahil nga sa paghil nito dito kay Likir. Salita nga dito ang isa pa nilang kasamang Kai at sinabi nito na nawala na nga daw ng malay itong isang Kai na kasama nila dahil nga daw sa paghil nito dito kay Likir, pero kahit na matagumpay nitong nahil ang iyong damage ay hindi pa nga din ito sapat para mahil ka nito ng 100% kahit na meron itong extraordinary na lakas. Salita nga dito si Likir at sinabi nito na hindi nga daw kailangan makialam ng mga ito sa kanya. Ito palang mga Kai-Ocean ay pumunta sa laban nitong si Likir at ni-save nga nila ito kay Tyra. Salita nga dito ang Kai-Ocean at sinabi nito na ano nga daw ang gagawin niya, matatalo na nga daw ito sa laban niya sa mage na yon, alam nga niya na alam ito ni Likir. At dito nga ay ipinakita ang mga pangyayari bago nga iligtas ng mga Kai-Ocean itong si Likir. Dito nga ay papatama na kay Likir ang atake ni Tyra. At wala pang ang ilang segundo ay nagresulta na nga ito ng malakas na pagsabog at makikita nga natin dito si Likir na rektang tinamaan ng atake dito ni Tyra, malala nga ang naging damage nito. Salita nga dito si Tyra at sinabi nito na kung maiiwasan pa daw ba ni Likir ang isang atake na gagawin niya. At dito nga ay naghanda na nga ulit si Tyra ng isa pang pag-atake. Dito nga ay hindi na talaga kaya pang gumalaw ni Likir kaya agad na ngang dumating dito ang mga Kai-Ocean para nga iligtas itong si Likir. Matagumpay nga nila itong nagawa. Habang itong si Tyra nga ay naines, ngayon pa nga lang daw siya nag-enjoy sa laban na yon. Balik na ang scene sa present. Salita nga dito si Likir at sinabi nito na wala na nga daw paraan pa. Nakuha na nga daw ni Tyra ang Primordial Beast, ano na nga lang daw ang sasabihin niya sa kapwa niya God of Destruction, nakakahiya nga daw ito. Sagot nga dito ang Kai-Ocean at sinabi nito na kung kinuha pa nga daw nila ang Beast ay maaari nga daw na sundan pa sila ng Mage, at yun pa ang maging resulta ng pagkasawi nilang lahat. Mas mabuti na nga lang daw na tanggapin ang pagkatalo na yon kaysa ang ialay ang sarili nitong buhay sa laban na yon. At tandaan mo na magkakonekta ang ating mga buhay kaya wag kang gumawa ng pangsarili mong desisyon. Si Likir naman dito ay nagsalita at sinabi nito na ano na nga daw ang nangyayari dito kay Goku. Magagawa kaya niya mamanage na manalo sa kalaban nito or sisirain na nga lang nitong si Goku ang buong universe na ito. Sa kabilang banda naman ay tuloy pa nga rin sila Goku at Odiso sa pakikipaglaban sa isa't isa. Dito nga ay umatake nga itong si Goku ng napakadaming pag-atake na nagagawa naman ni Odiso na mas alad. Pero sa moment na ito ay nagawa nga ni Goku na makapagpatama ng isang malakas na pagsipa na rektang tumama dito kay Odiso dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Habang nasa ere nga dito si Odiso ay nakita nga niya ang gagawin na pag-atake ni Demon Goku kaya agad nga itong nag-teleport palayo. Ngunit agad nang gumamit si Demon Goku dito ng isang malakas na pag-atake na rektang tumama dito kay Odiso. At nagresulta nga ito ng malakas na pagsabog. Pero after ng pagsabog ay mabilis ngang nag-teleport si Odiso sa likod nitong si Goku at umatake nga ito ng isang pagsuntok na nagawa namang masalag dito ni Demon Goku. Salita nga dito si Odiso at sinabi nito na balak na nga daw nitong wasakin ang buong solar system at parang wala na nga daw pagsisisi itong si Goku sa ginagawa nito. Sagot nga dito si Demon Goku at sinabi nito na maghanda na nga daw itong si Odiso at madami pa nga daw siyang ipapakita dito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Universe 11. After nang matalo ang mga ito laban dito sa Beast ay salita nga dito si Jiren at sinabi nito kay Bellman na hindi na nga daw kailangan gawin nito ang mga bagay na yan, siya na nga daw ang baalang makipaglaban sa mga yon. Sagot nga dito si Bellman at sinabi nito na mas mabuti nga daw na silang dalawa ang lumaban sa Beast na yon, wala na nga daw lugar dito ang mga personal na matter. Sino nga daw ang nakakaalam na magiging resulta ng pakikipaglaban nito kay Kalimor, maaari nga daw masira ang buong universe. Sagot nga dito si Jiren at sinabi nito na ano daw ang nangyari sa pagkawala niya sa laban. Bellman tinalo niya ang lahat ng Pride Troopers at itong si Kalimor ay nakatakas. Ngunit sa moment na ito ay nakaramdam nga sila Bellman ng kakaibang pangyayari. Naramdaman nga nila ang ginagawang laban ni Goku at ang isang Celestial Mage. Salita nga dito si Bellman at sinabi nito kay Goku nga daw ang nararamdaman nilang kapangyarihan. Kaya nga daw nararamdaman na nila ito mula dito kasi nga daw nawala na nga daw si Goku ng control sa kapangyarihan ng Destruction Energy. Habang si Jiren naman dito ay naging curious na nga sa mga nangyayari.
Sa kabilang banda naman ay balik ang scene dito kanda Goku kung saan ay tinamaan nga ni Odiso si Goku sa mukha ng isang pag-atake. Patas nga lang ang nagiging laban dito ng dalawa. Mabilis nang dumistansya dito ang dalawa sa isa't isa. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay umatake na nga agad dito si Demon Goku ng isang malakas na wave blast na rektang patama dito kay Odiso. Pero nagawa pa din dito ni Odiso na maiwasan ang atake nitong si Demon Goku. Salita nga dito si Odiso at sinabi nito na para na nga daw nawawala na ng control itong si Goku sa kapangyarihan niya. At dito nga ay mabilis na nga ulit umatake itong si Demon Goku dito kay Odiso. Salita nga ito at sinabi nito na wawasakin na nga daw niya itong si Odiso at ang lahat nga daw. Balik nga ang scene dito kanda Leo kung saan ay natatakot na nga ito, madali nga lang winasak ni Goku ang West Galaxy. Salita nga dito si Champa at sinabi nito na hindi na nga daw pwede ito, hindi nga daw niya hahayaan na mabasak lang ang kanilang universe, kailangan nga daw na may gawin siya. Pero ito nga daw ay magiging useless lang. Bagay daw kasi nag-try siya na pigilan ang dalawa na yon ay maaari nga daw siyang matapos doon, ang makakapigil na nga lang daw sa dalawa na yan ay ang mga angels. Si Angel Vados lang ang may kakayahan, ngunit ito nga ay nasa meeting ngayon ng Grand Priest. Salita nga dito si Lia at sinabi nito na ang mga angels nga daw ay talagang malalakas, kailangan nga daw niyang mahanap itong si Angel Vados. Ngunit wala nga pala siya dito sa universe na ito. Salita naman dito si Champa at sinabi nito na pinatawag nga daw ni Grand Priest ang lahat ng mga angels. At si Grand Priest nga lang din daw ang may kakayahan na i-summon pabalik itong si Angel Vados. Salita nga dito si Lia at sinabi nito na ano na daw kaya ang nangyayari sa palas ng Almighty. Wala nga daw siyang personal matter sa mga angels at kay Grand Priest. Pero si Kiburo ay ipinakita sa akin ang mapa kung saan matatagpuan ang Grand Priest Palace. Dahil nga dito ay nagulat nga itong si Champa at sinabi nito na wag nga daw nitong isipin ang mga ganyan bagay. Ngunit wala pa nga lang ilang segundo ay nag-teleport na nga itong si Lia at salita naman dito si Champa at sinabi nito na wala na nga daw utak itong si Lia. Bagay nga daw pumunta ito sa meeting ng mga angels ay maaari nga daw nitong malabag ang law na magre-resulta na pagka-erase ng buong universe nila. At sa kabilang banda nga ay matagumpay na ngang nakapag-teleport si Lia sa Xenos Palace kung saan ay nagaganap ang meeting ng mga angels. Salita nga dito si Lia at sinabi nito na Vados, masaya akong makita ka ulit, kailangan namin ng tulong mo. At dito nga ay nagsalita na nga itong si Grand Priest at sinabi nito na Lia, dahil sa ginawa mo na ito ay nalabag mo ang law, alam mo ba ang magiging kaparusahan ng ginawa mo? Sa point na ito ay gulat nga itong si Lia sa narinig niya. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and subscribe na kayo guys para ma-reach na natin ang 100,000 subscribers. Thank you.